Ang araw po sa ating lahat at ito na naman po ang ating nag-iisang kamata at humihingi po tayo ng paumanhin na hindi po tayo nakapag-upload nitong Kapaskuhan at itong nakalipas na New Year. Naging busy po si kamata nitong mga araw na to at sisikapin po natin ngayon na palagi po tayo makapag-upload dito sa ating YouTube channel para po magkasama-sama tayo lahat at makapagkwentuhan din po tayo. At wag po natin kalilimutan na i-subscribe po ang Kamata TV para po maging updated tayo sa lahat ng ating mga video dito sa ating YouTube channel. Umpisahan po natin at pag-usapan po natin itong nangyayari dito sa lungsod ng Maynila at mapapasa hanggang ngayon problema pa rin po. Akala natin December 31, New Year 1, problema 2, 3 hanggang sa December 4 problema at naglabas po ng pahayag ang ating mayora dyan na dalawa na po ang kinuha nilang kontraktor dito sa lungsod ng Maynila para mabilis na mahakot lahat ng basura. Pero po ang nakapagtataka, bakit po hanggang ngayon tambak pa rin po ang basura sa lungsod ng Maynila? Dalawa na po ang kontraktor na kinuha natin. Bakit po hindi po nila magampanan ang pag-ubos at pagtanggal ng basura dito sa lungsod ng Maynila? Kasi po alam po natin ng mga basura na habang may nakatambak po dyan, araw-araw po ang mga tao nagtatapon po ng basura. Kapag hindi po natin tinanggal ang basura na yan ay talagang dadami ng dadami po yan. Kailangan po maagap. Hindi katulad po nung nakaraang kontraktor na alam na po nila ang kanilang gagawin at alam na po nila kung saan nila kukunin ng basura. Kaso nga lang po sa mga palad, hindi na po nagtuloy ng kanilang kontrata. At naglabas din po ng pahayag itong Lionel na tinapos nila ang kanilang kontrata hanggang December 31. Nagtrabaho po sila hanggang December 31. Taliwas po sa sinasabi ng ating mahal na mayora na hindi po sila nagtrabaho at pinabayaan na nila mula nung Kapaskuhan. Tayo na rin po magpapakatotoo niya kasi po nung mga Kapaskuhan 24, 25, 26 nandyan po tayo sa lungsod ng Maynila. Dyan po tayo tumigil sa lungsod ng Maynila at nakita po natin na yung basura tuloy-tuloy naman ang hakot. Nakikita po natin sa may bandang Tondo, nakita natin tinahakot ang basura ng 24, 25, 26. Tuloy-tuloy po ang hakot. Naging problema lang po ang basura nitong pagkatapos ng bagong taon. Tandaan nyo po yan, pagkatapos po ng bagong taon, dyan po naging problema ang basura. Tumambak na po ang basura natin at hindi na po nahakot. Ayan po yung araw na tumigil po ang Lionel sa pagsiservisyo dito sa lungsod ng Maynila. Ayan po ang katotohanan dito at nakita po natin January 1 nakita na po natin na ang basura ay tambak na. Nag-ikot po tayo nung January 1 dito sa lungsod ng Maynila. Nakita po natin na ang basura talaga po natambak na. Hanggang inaabot na po ng January 2, nandyan pa rin po ang basura. January 3, nandyan pa rin po. January 4, nandyan pa rin po. Araw-araw po nagtatapon ng basura ang mga tao. Ayan po ang sinasabi natin sa hindi po natin pwedeng itambak ang mga basura dahil po ayan po talagang dadami po. Dapat po yan inaagapan, tinatanggal kaagad para po hindi dumami. Kaya naman po naging ganito ay dahil hindi na po sumali ang Lionel Waste Bidding na kung sino hawak at hakot ng mga basura dito sa lungsod ng Maynila. Hindi na po sumali dyan ang Lionel dahil po sa pagkakaalam po natin ay may naiwan pa na utang ang lungsod ng Maynila na humigit kumulang o lagpas ng kalahating bilyon ang utang ng lungsod ng Maynila dito sa Lionel. Tama nga naman, siyempre hindi naman sila nagtayo ng kumpanya para malugi, di ba po? Meron ng pagkakautang sa akin ng lungsod na yan. Halimbawa nga ako Lionel, may pagkakautang na yung lungsod na yan ng napakalaki at hindi pa rin tayo nababayaran tapos ng ating kontrata. Bakit pa po ba tayo sasali sa bidding? Aalis na lang po tayo at singilin na lang po natin pagkakautang ng lungsod ng Maynila sa atin. Di ba po? Kasi negosyo itong tinayo natin Maraming mga pinapasweldo rin tayo mga tao. Kaya siguro yun ang ginawa ng Lionel, hindi na lang sumali sa bidding at pinabayaan na lang sa mga ibang kontraktor. Pero yun po, dalawang kontraktor ang kinuha ng lungsod ng Maynila. Pero nananatili pa rin napakarami ng basura dito sa lungsod ng Maynila. Di ba?
At ang Lionel, alam nyo na kasi ang mga pasikot-sikot dito sa lungsod ng Maynila. Basic na lang sa kanila, kahit gaano karaming basura, basic na lang sa kanila, kayang-kaya nila yan. Hindi katulad dito, kukuha ka ng panibago, kahit dalawa man yan, hindi naman nila alam ang pasikot-sikot dito sa lungsod ng Maynila, kung paano ang diskarte sa paghakot ng basura. Talagang maraming maiiwan. At nakita naman po natin yung mga truck ng basura ng bagong kontraktor, naku po, parang yung napakaliit. Talaga pong babalik sila. Pero kung malaki ang dala natin, talagang mga truck, yung mga truck na katulad ng umiikot sa Quezon City, di ba? Ang lalaki ng truck, yung mga dump truck, kung ganyan po ang pinangahakot natin basura, naku po, talaga saglit lang yan. Kaso nga lang, ang pinangahakot natin, di naman pa sa pag-adil, nakita rin po natin na maliliit na, na truck ng basura. Yung parang yung minibus na nilagyan lang ng lagayan ng basura sa likod. Parang ganun lang kaliit. Siyempre, hindi nila kakayanin yung mga basura nakatambak na yan. Babalik na yun sila. Kasamaang palad, yung iba hindi na nakakabalik. Kaya nananatili pa rin, may naiiwan na basura. Yan po malaking problema. Dapat po yan talagang tinututukan. Tinututukan po natin yung basura na yan dahil marami pong magiging sanhiyan. Sa pagpatuloy na pagdami ng basura na yan, naaalingasaw ang amoy, anong mangyayari? Sakit. Lalo-lalo na po sa mga bata sa mga batas at sa mga senior citizen, sakit po ang aabutin nila dyan. Kailangan po ay mahakot. Huwag po natin na piliin yung lugar na hakutin po natin lahat. Para po makita natin na may balik muli ang kalinisan ng lungsod ng Maynila. Di ba po, at hindi na po natin kailangan manisi. Hindi natin kailangan sisihin ng kung sino-sino. Ito pong Lionel, sinisisi natin at iniwan. Meron din po silang inilabas, kaya sila umalis. Kaya nila iniwan ang lungsod ng Maynila. Siyempre, pag sinisi Lionel, saan ba nagsimula ang Lionel? Kinuha din niya ng dating alkalde. Sinisisi natin yung nakarang administrasyon. Huwag na po natin sisihin. Ang sisihin po natin yung mga may kinalaman dyan sa hahakot ng basura na yan. Di ba? Kasi po tayo yung namumuno Pwede po natin sisihin din na sarili natin. Kasi kayo namumuno, 2 taon, magta-3 taon na po tayo, dapat basic na lang po sa atin yan. Di ba po? Kasi kung walang naging problema siguro ang Lionel, hindi naman po basta-basta iiwan yan. Kasi kung halimbawa iniwan nila yan na hindi pa tapos ang kanilang kontrata, pwede po natin silang kasuhan. Kaso nga lang po, may nilabas ang Lionel at kompleto sila ng papeles simula hanggang sa December 31. Permado pa po yung mga hinakutan nila ng basura. Kaya po mukhang hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. Di ba po, yan po ang pinakamalaking problema ng lungsod ng Maynila ngayon. At meron pa ngayon lumalabas at ilan nag-send ng mga video dito sa Road 10, dito sa Kapulong. Grabe, sang damakmak na basura. Di ba po, sakit po ang abutin ng mamamayang Manileño dyan. Dapat po yan po muna inuuna natin. Huwag po muna natin unahin yung mga ginagawa po natin ngayon. Pabayaan po muna natin yung politika. Ilang buwan pa po yan. Ang asikasuhin po natin yung mga basura ng lungsod ng Maynila na, naku po, Mario Joseph, hindi po time to ng pag-anang sisihan, hindi po time to ng kung ano-ano. Time po to para linisin natin itong lungsod ng Maynila. Huwag na natin isisi sa iba dahil tayo po ang nandyan, tayo po ang nakaupo. Yan lang po ang ating masasabi dito at sana po at sa susunod pag-ikot natin sa Maynila, makita natin malinis na. At siyempre sa shoutout natin kayo pag pinalinis natin yung lungsod ng Maynila. At sana manumbalik ang ganda at sigla ng Maynila. Magandang araw po at God bless.